Hello po mga kapatid, good morning po sa atin lahat at ngayon po nga ay mayroon po tayong magandang topic ngayon. Pag-uusapan natin po ito yung interview po kay Nanay Cynthia na nanay ni Bibi Carla na ito nga ay interview ni Charlotte kay Nanay Cynthia na si Nanay Cynthia po ay mayroon na karamdaman, pinagdadaanan na ito nga po ay ah nakakalungkot po na pinagdadaanan po ng nanay ni Carla 'no, ni Baby Carla. Ako po relate po ako dito kaya gusto ko pong pag-usapan natin dahil may nakita po akong comment na parang, sinasabing nag-aarte lang si Nanay Cynthia. Alam niyo po mga kapatid, kung alam niyo lang po yung nararamdaman ng isang tao na ang kanyang magulang ay may karamdaman, may iniindang karamdaman, ay napakahirap po dahil iyan po ay isa sa mga naramdaman ko po. Relate na relate po ako dito sa kwento po ni Nanay Cynthia. Pakinggan po natin bago po tayo patuloy mag-reaction dahil po ako ay naiintindihan ko. Dahil iyan po ay pinagdadaanan ko hanggang ngayon. Kaya po mga kapatid ay respeto lang po tayo sa isang tao na ikinikwento niya lang po kung ano po yung nararamdaman niya dahil po siya ay may iniindang karamdaman. Si Nanay Cynthia po, pakinggan po natin dahil check up sa doktor. Mm. Ngayon po talaga yung nanay ko namatay siya sa breast cancer. oo, Ngayon po ako may nararamdaman din sa kaliwang parte ng dibdib ko. oo, Siya po ang nagsusuporta ng panggamot ko, maintenance yan. Sabi ko nga po, minsan pag wala na akong gamot, hindi na ako nakahingi, hindi na ako nasabi kasi siyempre po nahihiya ako. Pero ang talagang ano po yan, mama pera lang yan, magpagaling ka. Kasi ako, kahit maubos ang pera, andyan. It's okay. Let's keep at. So, ayun po yung pagpapatuloy po natin. So, may iniinda po pala kayong sakit. Kasi po ako yung, ano po talaga, wala na po akong magulang, wala yung tatay, wala akong nanay. Kasi po yung nanay ko nga, nakakaliban po ang 4 na taon, may breast cancer po siya. Pero hindi namin po siya pinabayaan, talagang pinaoperahan. Pero ano po yung, nagaling siya, mga 2 years ago na nagaling siya. Pero pakalipas po ng operasyon, bumalik po yung nararamdaman niya hanggang sa namatay po yung nanay ko. Kaya, sobrang, siguro po iniisip ni Carla na baka ganyan din yung kay mama ko. Kaya sabi niya po, mama, magpagamot ka kasi ako ang bibili ng gamot mo. Kahit ilan pa yan, maubos na ng pera ko. Basta nandyan ka, ako magagastos sa'yo. Pero ako po, siyempre, iniisip ko din yung pag-aaral niya. Sabi ko po, huwag mong gastusin yung pera mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi po, sa kanya ni Papa niya. Kasi po, ang paglaot, gaya po ngayon, halos hindi nakakalaot kasi palagi pumalakas ang dagat. Kaya ako po, minsan, ano lang ang nararamdaman ko, hindi na ako nagsasabi sa anak ko kasi para wala siyang isipin, matahimik yung pag-aaral niya. Kahit ano na lang dyan, mga ano po, halimbawa, mga herbal, okay na yan, inumin ko na lang para yung sa gamot ko, hindi na magbili yung anak ko para maisipin yung perang para sa kanya. Pero ano naman po yan, pag alam niya nang wala ng gamot ako, masabi niya, mama, magbili ka na ng gamot para magaling ka. Labanan mo yung sakit mo, sakit lang yan.
Ang pera na andyan lang yan, makukuha lang yan. Kaya ako po tinas na po ako ng gamot ko kasi po may nabukol ako sa isang dibdib ko. Kailangan talagang may paggamot yan, ate. Mga ganitong klase, lalo na pag may nararamdaman na po kayo, huwag niyo po Sabi talaga. ko kasi nung doktor, Maaring maaring naman namana daw po. Maaring namana sa nanay nasa namin. gym. Tatlo po kasi So, kami delikado magkakapatid. din. Kung namana sa'yo, maaaring mamana din kang Carla. Opo. So, agoy. So, yun po yung pinakamahirap. So, talagang, yun po yung dahilan kung bakit gusto talaga ni Carla na magpatingin ng kanyang mama, masuportaan sa sakit niya. Dahil, lalo na pag-cancer, isa po ito sa mga taksin. Ayan po mga kapatid, narinig po natin yung interview ni Charlotte po dito kay Nanay Cynthia na talaga pong may iniinda siyang karamdaman. Hindi po ito dapat ipas ang walang bahala. Kailangan po ito talaga maagapan na mapatignan at mabigyan ng tamang gamot. Hindi biro po yung sinasabi ni Nanay Cynthia na may nakakapas siyang bukol. Kailangan po yan ay talagang agaran na matanggal at talagang mapagamot. Ngayon po, nakakahanga po nga ito si Bibi Carla kaya siguro yung blessing pong dumarating sa kanya talaga pong umaapaw dahil sa pagmamahal niya sa kanyang magulang na talaga nga naman po na maubos man ang kung anong mayroon ako o pera, basta po gumaling ka. Yun ang napakagandang mensahe ni Carla dito sa kanyang magulang. Dahil alam niyo po mga kapatid, kaya ako'y dito na parang na nagugulat dahil po sa siniwalat po ni Nanay Cynthia na ito nga po ay may mga ilan-ilan akong nabasa na parang nag-umaarte daw si Nanay Cynthia, nagpapapansin. Alam niyo po mga kapatid, hindi biro po ang magkasakit. At lalong-lalo na sa pamilya mo, sa mga mahal niyo sa buhay, kung na mararanasan niyo na ang magulang niyo ay may iniindang karamdaman, alam niyo po, nakakalungkot at lagi tayong kinakabahan. Dahil ako po, mga kapatid, naranasan ko po hanggang ngayon. Kaya si Ate Malo de los Santos ay laylo kung paano tayong tumulong dahil po yan sa aking dalawang magulang. Ang aking tatay at ang aking nanay ay nagpapalitan sila na maospital. At kung sa gamutan po, ako po bukod sa allowance nila sa pagkain pang araw-araw, may mga gamot po ako diyan na para sa gamot ng nanay ko, para sa gamot ng tatay ko. Dahil ang katuwiran ko po, ano man mayroon ako sapat na sa akin. At hinihingi ko lang ang mapagaling ang aking magulang, madugtungan ko ang buhay ng aking mga magulang. Yun lang po. Sabi nga ng nanay ni Carla na, sabi daw ni Carla, maubos na ang pera niya basta gumaling lang ang nanay niya. Tama po yun dahil yun din po ang katuwiran ko sa aking sarili. 'Di ba? Maubos na dahil ang pera po nahanap. Basta po tayo may trabaho, masipag, kikitain natin po ang pera. Pero ang buhay po ay iisa lang. Mawala man po tayo dito sa mundo, aanuhin po natin ang pera. Hindi po natin madadala sa hukay. Kaya alam niyo po mga kapatid, saludo po talaga ako dito kay Carla dahil sa mga pinagdadaanan niya. Kaya po, sa totoo lang, umaapaw ang blessing sa kanya dahil mahal niya po ang kanyang mga magulang. Mahal niya ang pamilya niya. Yun po talaga ang ibinibless ni Lord. 'Di ba? Ako po naniniwala
naniniwala po ako dahil simula po ako nung ako'y pumunta dito sa ibang bansa, talaga pong binuhos ko ang tulong ko sa aking pamilya. Mga kapatid ko po, pinsan ko, ibang tao, natutulungan ko po. Kaya magtanong man po kayo sa amin, pumunta man po kayo sa Pressport, alamin nyo kung sino si Malo de los Santos sa aking pamilya. Kaya yung sinasabi nyo na tulungan nyo muna ang pamilya nyo. Kahit po ako'y tumutulong sa ibang tao, patuloy pa rin ako tumutulong sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking mga magulang. Dahil maiksi na lang po ang buhay ng aking magulang, kaya po ako'y nakatutok sa kanila. Kaya alam niyo po, nakakalungkot po itong interview ni Charlotte kina Nanay Cynthia dahil nagulat po talaga ako na ganun pala po na may pinagdadaanan din po ang nanay ni Carla. Hindi biro po ang may bukol sa didi. Maaari po yan na breast cancer, di ba? Kaya po dapat po yan agapan. Wag po tayo yung magtatawa na nag-aarte, wag po. Dahil kung sa sarili niyong pamilya o sa sarili niyong mga magulang, mga mahal sa buhay na mangyari yan, tandaan niyo po, ang hirap po, lalo na kung wala kayong pera. Napakahirap po sa isang pamilya na magkakasakit. Ako, 2, nanay ko at tatay ko, nagpapalitan. Kaya ako'y laging kabado, takot, pero naihanda ko na po ang sarili ko. Kaya yan lang mo mga kapatid, mai-share ko lang sa inyo na wag po tayong magtatawa kung ano man po ang nararamdaman ni Nanay Cynthia. Dahil hindi biro po ang mga sinasabi niya na siya po ay may nararamdaman, may bukol. Kaya si Bibi Carla, maubos man daw po ang pera niya, basta lang po gumaling ang kanyang magulang. Tama po yun. No? Kaya please lang mga kapatid, tayo po ay pagdasal na lang natin na sana po ay gumaling si Nanay Cynthia. Dahil alang-alang po kila Bibi Carla, siyempre hindi po biro talaga ang magkasakit. Yan lang po, sana po ay suportahan po natin palagi si Bibi Carla dahil napakabuti niya pong anak. Napakabait niya pong anak. Dahil makikita natin po yun, hindi niya iniisip kung anong mawawala sa kanya, basta gumaling lang po ang kanyang magulang. Yun lang po, maraming salamat, saludo ako sa inyo lahat, sa mga VIP, mga sumusuporta kay Baby Carla at ang Jumcar at kay Miss Yang. Thank you so much sa iyo, Miss Yang, dahil napakabuti mong founder at talaga pong nagabayan mo ng tama po ang Jumcar na talagang nandyan, sulit talagang nagsusuporta po dito sa Jumcar, di ba? Kaya thank you so much sa inyo mga kapatid at sana tuloy-tuloy lang po na suportahan natin ang Jumcar at ang lalong-lalo na po ang Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at ang lahat ng love team. Suportahan natin Jumcar, Danjoy at EDSI. Ito nga po ay ang daming issue ng EDSI. Ay iyan po ay mawawala din. At igit sa lahat po ay suportahan natin si Ate Edna Vlogs, si Kalingap Dan at si Ido po. Suportahan po natin at yan po ay bilang isang kalingap, di ba? One family, one kalingap po tayo na sana po ay tuloy-tuloy lang pong suportahan. At suportahan po natin si Miss Yang dahil napakabuti niya pong founder. Yan lang po, maraming salamat po at saludo po ako sa Jumcar. Shout out sa iyo, Bibi Carla, na sana po suportahan natin si Bibi Carla na mas lalo pang dumami ang subscriber niya at dumami po ang kanyang views para po ay iyan po ay makakatulong po yan sa pagbili ng mga gamot o sa pagpapagamot po kina Nanay Cynthia
para po ay tuloy-tuloy lang po tayong umaasa na gagaling po si Nanay Cynthia. Labis natin ipagdasal na sana po ay walang mangyayari kay Nanay Cynthia na tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta dito sa Jomcar. Shoutout po sa inyong lahat at suportahan natin si Kalingap Jomar para po siya ay maraming matulungan. Saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga viewers kong nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you, thank you, thank you talaga po. Maraming salamat. Bye-bye. Happy Monday po. Bye-bye.